Annyeonghaseyo. Oh, I forgot. I wear Muslim. Annyeonghaseyo. Sukran. God wants you to be blessed today because we are determined to introduce to you the kingdom of God. The agenda of heaven is the kingdom of God. So we continue because I believe as long as everybody will have that understanding, for sure, everything will have the solution of every problem. So today, our objective is for you to know that God designed the planet Earth with different languages, different nations, different countries, different cultures for His representation that He is truly an amazing God. So I want everybody to welcome all these representatives. They're going to tell you their nations represented, and if it happens that you are in that area, rest assured that you have a prayer partner. All right. So, Netherlands, hi. You have to send your your clothes because we don't have Netherlands here. All right. Would you like to represent yourself simultaneously? Come on, everybody. Here. Hello, everyone. Hi. Hello, everyone. Hello, Greenland. Hello, Greenland. I hope to see you soon. Bye. God bless you. Greenland. Hi, China. I'm Abigail. God bless you. China, in the mainland. And here, Pale-pale here. Hi, Kenya. My name is Tala. God bless you. Where? Kenya. All right, make it clear. Hello, Dominican Republic. My name is Jane. God bless you. Dominican Republic. Hello, Bermuda. Hello, Bermuda. God bless you. Bermuda. Hello, Taiwan. I hope you will not pray at Dragon. You will pray at Papa Jesus. Where? Taiwan. Taiwan. Taiwanese. Hello, good afternoon, Samoa. Fa'a Manuea Liatwa. God bless you. Wow, hindi naka-prepare. Come on. Konnichiwa Japan, watashi wa Tinhimi desu. Yoroshiku onegaishimasu. Nante yorowashii Yesu Kiristo mo. Nante yorowashii Masaru mo no wa nai Yesu no na wa. God bless you. See you soon. Hajimemashite. Arigato. Good evening. Good evening, Sri Lankan country. Suba Sandiabak, Sri Lankan, Jesus Christus Bahansi, Sri Lanka Lankaba Pura Saha, Dibayangi Azervadaya. I love you, Sri Lankan. If you are watching Sister Rose from Sri Lankan, I miss you so much, and I hope to see you. Not in this time, but soon, the sooner. Thank you. God bless you, Sri Lanka. I love you. Hallelujah. Nice. Ataana na Georgia, ataana na Nyombi. So God bless you. We are praying for you. Georgia. All right. Salamat Patang, Malaysia. Alhamdulillah, Saudi Arabia, God bless you. Saudi Arabia. Brazil, Dios o abenkoy, God bless you. Brazil ni? Brazil. Representing friendly and curious people of Greece, Tofel, Sassy, Bloy, God bless. Where's that? Greece. Greece. All right. Hi. By the way, I would like to, for the sake of deleting the confusion, Pastora Jonah went to my book to have a coffee before going to Brazil.
Just for us to be clear, okay? Hi from American. Good evening and God bless you. Ano yan? American. Amerika ka na? Good evening, Venezuela. God bless you, Venezuela. Venezuela. Good afternoon, Japan. Glory to God. Arigato. Oh, may chopstick. Hola. Buenos dias. Good morning. Buenas tardes. Good afternoon. Buenas noches. Good evening. Mexico. What? Mexico. 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 Last time we have Mexico. Hello, everyone in Zambia. God bless you. Praying for you. Again? Zambia. Zambia. Okay. Good afternoon. I'm representing the England. God bless you. England. All right. From Myanmar, Minga Larbar. Myanmar. From Maibo, Tubuluan. Assalamualaikum, Piu Kipo. Apio Plapos. Apio Plabe. Wala na. Sino pa? Ha? Done. Okay, meron pa. Wow. Hello, good evening, St. Cherise. God bless you. Hindi ko sure. Pakiulit. Clear. Hello, good evening, St. Cherise. God bless you. Saan yan banda? Hindi ko kasi nakikita sa mapa. All right. God will all bless all the people of the planet Earth. For the planet Earth is the Lord's and everything in it. All people, all language. The Bible said that all tongues and languages should bow down, declare that Jesus is Lord. Isa Al-Masih is Lord. All right. Our God is beautiful, full of colors, full of nations. Lahat po ng kultura ay pagmamayari ng Diyos. Amen. My life, now your message is my life. Your love is beautiful.
nations. Venezuela, Malaysia, USA, North Carolina, South Korea, North Korea, Australia, Japan, Saudi Arabia, China, Beijing, Dubai and Abu Dhabi, San Francisco, LA, New Zealand, USA, Thailand, Taiwan, Korea North and South, Philippines, Luzon, Visayas and Mindanao. Wow! Wow! Coronadal City! We're praying for our country. Our country led by a president, not a prime minister. But our very original country is called heaven. The real nation. King Jesus. Say,
there is none like God. There is none like you, who has promised all of humanity the salvation through your only begotten Son. We continue, Lord, to shout out, to declare, to announce that your name should be known all over the world. We welcome your holy presence, for we know that when 2, 3 or more gathered, you're always in the midst, and that is a promise. Through all these years, we've been experiencing your presence, and we want more, Lord, because we believe there's a lot more to know. We welcome your holy presence, the presence that brings unity into the body of Christ, the presence that can have the power to unite all kinds of people, all religions, all cultures, all languages will be one only by the power of your presence. Lord, words could not be expressed, but there is inside of us happening. And in the midst of those people who believe in you and worship you, miracles will happen, new things will be discovered, and Lord, we found ourselves different people. We love you, Lord. We welcome you, Holy Spirit. In the name of Jesus, we pray. Everybody say, Amen. Magandang gabi po. Taglish po tayo. We go straight. Sabado po ang ating service ngayon because of our power interruptions. Tomorrow, linggo, wala pong kuryente buong pulo ng Mindanao. I think dito lang naman sa Coronadal. But we thank God na meron tayong paraan. Alam nyo, kapag tayo ay nasa Panginoon, everything is possible, right? So you must enjoy the God of impossibilities. Can you give Him a clap offering? Ngayong gabi po, diretso po tayo para mas madaling maunawaan natin ang Biblia. Napaka-importante po. Lahat, buong mundo, 195 nations and all countries. Marami pa pong na-discover at nag-represent ng mga countries na hindi na natin mabilang. For I'm sure maraming nadadagdag. And I have a small Bible. Naniniwala po tayo na ang Biblia o sa Muslim po, Injil ang tawag, I-N-J-I-L. Yan po ay Bible sa English. Sa English po, ang pangalan ng ating beloved, the only begotten Son in John 3:16 is Jesus Christ. That's why universally, we are acknowledging Jesus Christ as the name of our Lord. In different languages, meron din sila pong pangalan. Katulad sa Korea, Hesunim ang Jesus. Dito naman sa Muslim ay Isa al-Masih. Sa ating Blaan ay Duata. At marami pa pong mga pangalan. If you belong to Japan, may mga names din in Japan term. So, ano man ang mga lingwahe nakalagay po dyan, kailangan nating maintindihan na ang Biblia is about the royal family. Obviously, pag pumunta kayo sa mga natives natin, even sa mountains, kakarinig kayo ng mga dato. Dato puti, dato itim. Marami po tayong mga chieftain, mga chieftain. Yan sila ay mga leaders, mga dato. Dahil ito po ay hinango sa ating salita. So the Bible is all about the royal family. So, palakpakan ninyo ang royal family, royalty, VCF. Malaman nyo ito, na ang buod ng Biblia, it's all about a royal family, na kung saan ito ay pagmamayari. Kaya kung kayo ay nakakita ng United Kingdom, yung kingdom po na popular, under the leadership of Queen Elizabeth. Yan po ay napaka-popular dahil long-running queen po siya. So, dito naman sa mga bandang
mga mountains, meron tayong tinatawag na dato. Yun sa kanila ay prinsipe o hari sa ating lingwahe. So yung makikita natin na ang buod, ang konsepto ng langit ay pinakita rito, it's all about the royal blood. Meron po tayong away between Muslims and Christians at mga iba't ibang lahi. There are wars all over the world. Ang pinag-aagawan, ang pinag-aawayan ay lupa. Until now. So it means to say the Bible is all about land. Ang inheritance ng human beings, ay binigay ng Diyos, in-state niya na bilang may-ari ng langit at lupa na ito ay ginawa niya ang planet Earth para inheritance ng mga taong kanyang ginawa. So what happened? Nagkaroon po ng agawan ng lupa, agawan ng power, authority, kaya nagkaroon po tayo ng war. At maging sa ating mga pamilya, ano po ba ang sanhi or cause? Ako nabibless ako dito sa royalty, no? Dumadami sila. And you can see the power of prophecy. No? From poverty, makita mo sila talagang the Lord is moving in their lives. Their mentality is being changed doon po sa poverty, from poverty to prosperity mentality. Nakikita ko yan sa galaw, mga pagbabago. Kaya nga po ang unseen world ay nagpadala ng scene para makita. Dahil itong planet Earth ay material na bagay galing sa Diyos na hindi nakikita. Spiritual God. And so therefore, kailangan natin maintindihan ano bang tinutumbok ng Biblia. It's all about land. It's all about royal family. Na kung inyong tingnan ang pamilya ni King Charles, ni Queen Elizabeth, magkakaroon kayo ng relating idea kung ano itong binabasa ninyong Bible. So ano bang story, ate? The story is this, that Adam and Eve, the first human vessel na ginamit ng Lord, ay nasa kaharian ng Diyos. Suddenly, nawala sila sa paghahari ng Diyos dahil sa kasalanan. Dahil ang Diyos ay nagsabi na let us make man in our own image and likeness. At ang kanyang mission is to make like Him. Kaya may kawangis at mukha tayo ng Diyos. Kakarakter tayo ng Diyos. So ang mga tao ay nagkanya-kanyang mga religion because hinahanap nila ang Diyos. But actually, itong mga Baptist, ang mga tinatawag natin mga religious, mga Catholic, lahat yan, mga religious, galing tayo dyan, iba't iba. Kung ano man ang pangalan ng inyong samahan, ay yun ay proseso or ginamit na pursuit o paghahanap ng Diyos. So, ang iba, nakailan na, no? Nakailang religion na ang pinasok. Di pa rin nahanap, pasok na naman sa ibang religion, pasok na naman sa ganito. Di pa rin nahanap. Ako'y may hinahanap, katulad ng tula ni Mr. Bautista. Hindi ko makita-kita. Because, sabi ng Panginoon, not unless a man be born again. He cannot see. Hindi mo mahanap ang iyong inahanap dahil nasa another realm siya. Palakpakan natin ang Lord. Dominion. Punta tayo sa Genesis 1:26. Ito po ay ang vision, mission statement ng ating Panginoon. Kailangan malaman natin by context, hermeneutics, the study of the context of the Bible. We need to know the historical background para mas maintindihan po natin na hindi basta-basta man po mag-Bible study. Kailangan po natin mag-research at
maglagay ng lahat ng mga necessary informations about the historical background. Hindi lang po, basta na lang nagbabasa tayo. So the whole Bible is all about royalty. Isa bang storya ng tatay na gusto niya magkaroon ng malaking pamilya. Dato ang tawag sa kanya or king sapagkat siya ang may-ari ng lahat. Kaya nga katulad ng makapangyarihang mga kingdoms dito sa lupa, Brunei, napakayaman nila. They bought a lot of lands and all the gold and all that. Ang pagmamayari nila ay nagre-represent ng kanilang kaharian. So ito'y na-derive sa kingdom, ng mga kingdoms. Kung saan nanggaling ang maliliit na kingdom, yun yung pinaka-source. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ay mamahala, binigay agad ang purpose, no? Binigay agad ng Diyos ang purpose. Sabi niya, lilikha tayo ng katulad natin, tapos bibigyan natin sila ng assignment. Look at your neighbor, may assignment ka na ba? Kung hanggang ngayon wala ka pang assignment, ikaw ay isang taong walang purpose dito sa lupa. Madali pong namatay yung mga tao, napadali ang buhay nila dahil hindi nila alam kung bakit sila nandito. Hindi rin nila alam bakit binigyan sila ng such a time. Kaya nawala sila na parang bula. Napakalaking knowledge na ibinahagi ng Bible na lahat tayong nilikha ng Diyos dapat nasa purpose ng Diyos. By then, alam natin na ang Diyos ay nagbibigay ng mga dapat nating gawin na hindi tayo mamatay, na hindi natin nagawa. Alam nyo ba, pag alam nyo yung purpose ng Diyos sa buhay ninyo, maa-addict kayo sa assignment ninyo. At hindi kayo mabubuhay, hindi kayo maging maligaya hanggat hindi nyo ginawa ang purpose ninyo. That's how powerful purpose is. Kahit anong gawin mo, mayaman ka, may-ari ka ng lahat, marami kang pera, pag wala ka naman sa purpose ng Diyos, everything is in vain. Kaya magtataka kayo, maraming mayaman, hindi maligaya, nagsusuicide. Dahil hindi nila alam, hindi nila naintindihan ang buhay. Thank God for Jesus, for He is the light. He is almasi, na siyang nagbibigay sa atin ng direksyon, proteksyon at pati provision bilang isang tao. Kaya sabi niya, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis, ang ating kamukha. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop. Sa English po, ang pamamahala ay dominion. Na-notice natin, nag-aaway ang mga tao dahil sa pag-aawayan nila ay ang managerial, ang pagmamayari, sanhi ng kanilang makasariling mga purpose sa buhay nila. Makasarili, kaya nagkakaroon tayo ng away. Sabi ng Diyos, hindi yan ang design ko. Mamamahala sa lahat ng uri ng hayop. Yung iba naman, kontento na sa isang doggy nila at padilap-dilap sila sa doggy nila. Yun ang kanilang pinamamahalaan. Kaya kanina natawa kami. Hindi nila na-recognize, nagli-lips to lips na sila ng kanilang mga doggy. Silent in the court. Siguro marami dito ang nagli-lips to lips sa kanilang mga dogs. Puro ng laway. Takot tayo sa sa rabies, pero mukhang kulang na lang. Gusto ninyo, kasiping nyo ang inyong mga aso. Na-notice nyo ba? Laging kontrabida si pastora sa plantita, plantito, sa hayop, sa LGBT. Look at your neighbor. Hindi naman ako galit sa LGBT. Hindi rin ako galit sa aso. Hindi rin ako galit sa plants. They are created by God. Nakikinig lang tayo kung anong plano ng Diyos dyan para hindi natin ma-misuse. Palakpakan natin ang Lord. Lahat ng uri ng hayop, magiging manager ka.
Mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao. Nilikha niya ang tao. Sabihin mo nga sa katabi, tao ka ba? So, pag tao ka, kailangan asal tao ka. Hindi ka asal hayop. Naririnig natin yung mga mura pag nagagalit mga Pinoy, hayop ka! Lalaki at babae, ayon sa wangis niya. Siyempre, magpakahayop ka, talagang hindi mo kawangis ang Diyos. Nire-remind lang tayo, kapag nagkasala tayo sa Diyos, hindi mo kawangis ang Diyos. Hindi mo kamukha. Hindi mo kaugali ang Diyos. Yan ang kapanawagan nating lahat. Dapat tayo ay maging kawangis at kamukha ng ating Diyos. Verse 28, binasbasan, binless niya sila. Sino sila? Babae at lalaki. Walang bakla at tumboy dyan na binless. Sabihin mo sa katabi, Clarex. O kung galit kayo sa akin, magreklamo kayo sa Diyos, siya naman talaga naglagay dyan. Binasbasan niya, binless niya. Ano ibig mong sabihin, Pastora? Hindi kami blessed? Como bakla kami, tumboy kami, hindi kami blessed? Buti naman, alam mo. Ikaw na rin nagsabi. Di ba? Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang lahi ninyo at mamahala sa buong mundo. So the purpose of God's creation is to produce or to multiply of its kind to be a manager of His property called earth. Wow! Ganito pala ang plano ng Diyos. Look at your neighbor, manager pala ang plano ng Diyos sa'yo. Ba't ikaw, tagapakain ka ng baboy? Manager. Di ba lang ikaw nagpapakain ng baboy, basta't ikaw may-ari ng babuyan? Naintindihan po ba natin? Hindi tayo sakada, hindi tayo slave. Dahil originally, ang tawag sa atin ay manager. Taking dominion of every property of their Father in heaven. That's original. At pamamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Mamahala. Sobra naman yung iba, manager, pinapamanicuran pa. Mukhang ginawang boss ang kanilang hayop. Especially yung mga doggy. Dami ko tuloy kalaban. Di ba, ano sa palagay mo? O mas okay ba ang mag-alaga ng tao na may dalawang mata, may ilong at may utak kaysa sa doggy mong papi? Saan ang mas maganda mag-alaga? Silent in this court. At pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Mamahala lang tayo mga kapatid. Ibon man may layang lumipad. Aso man may layang magsingot-singot sa lupa. Binibilhan niyo pa ng mga kung ano-ano eh. Pagkatapos sinabi ng Diyos, kung makapagsalita ang hayop, pakawalan mo ako please, hindi ako maligaya dito sa kutsyon mo. Dahil sila po ay dinesign bilang hayop. Parang sinabi, Lord, nagkamali ka. Ang papi ko dapat nakakutsyon. Dapat naka-aircon. Kaya sabi nila, love pets because they have right. Wow, binigyan ng karapatan ang aso. Pero ang mga tao nawalan ng karapatan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, binigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga. Binigay lang. Iba naman, libo-libo naman kung magbenta naman kung anong dahon dyan. Samantala nakikita natin sa mga daan-daan. Sabihin mo nga sa kapatid, binibigay lang yan. Sabi ng Bible, sabi ng may-ari. It's a prank talaga ang mundo. Ngayon, asan na yung mga libu-libong mga dahon na kung ano-ano mga dahon, hindi na pinapansin ngayon .
Ano naman nga yung uso? Nabago na naman, ano? Kaya nga po, sabihin mo sa katabi, temporary lang lahat. Pauso-uso lang. Bumili kayo ng 1,000 na na bugambilya. Ngayon, hindi na pinapansin. Sayang naman yung binili nyo. Sana binili nyo na lang ng pansit. Nabusog pa kayo. Palakpakan natin ng Lord. Binigay ko sa inyo ang tanim na mumunga ng butil, pati ang bunong kahoy na namumunga para sa inyo, para sa inyong kainin. God must be good. Lahat binigay niya. Kung basahin niyo ang Bible, wow, wala na nga pala talagang kulang. I would like to share. At my age, hindi po ako nagkaroon ng high blood. May low blood ako minsan, pero wala akong distraction. Yung ampalaya, I discover na ito ay nakakalinis ng aking dugo, lalo na pag nakakain ako ng lechon. O, saan galing yan? Diyan, sa Bible. Kaya nga, I'm so proud of the Bible dahil ito ang nagbigay sa akin ng kaalaman at pagbabago. The Bible is telling you of who you are. Originally, ikaw ay anak ng may-ari ng langit at lupa. That's why when we look at mountains, like Chocolate Hills, maramdaman mo talaga, wow, gawa mo ito, Dad. Hindi ito gawa ng mga engineer. Gawa mo ito. Pag nakakita ka ng sun, moon, and stars, the Jupiter, the Mars, and you start singing, fly me to the moon and let me sing forevermore. Pag kumanta ka niyan sa simbahan, sasabihin nila, worldly yan. Ginawa ng Diyos ang lahat. As long as hindi po tayo nagkakasala, wala pong kalaban. Walang mali. Sinuot mo lang yung damit ng mga Muslim, sasabihin nila, hindi kayo Muslim, ba't kayo sinusuot ng mga damit namin? O ba't kayo nagtitinda dyan sa supermarket? Be. Hello? At pinag-aral nyo ang mga anak nyo sa mga eskwelahan? Ba't nyo pinatahian ng kimona? Hello? Lahat ay sa Diyos. Kahit ang demonyo ay hindi nagmamay-ari ng kahit ano, lahat ng gawa ng Diyos ay sa Diyos. Ginawa niya ako, ginawa niya ikaw, dahil gusto niyang ipakilala ang kanyang kapangyarihan. We have beautiful dresses all over the world. Different culture, different languages, different nations to represent the kind of God na ating siniserbisyuhan. Paano mo appreciate kung lahat tayo nag-aaway-away? Don't you know mga religious people na si Jesus ay hindi pumunta para pumatay? Si Isa al-Masih ay hindi pumunta rito sa lupa para pumatay? Siya ay pumunta para mag-save. Dapat malaman niya ng lahat ng tao. Kaya po may Christmas upang ipaalam sa buong mundo, trompeta na dumating ang tagapagligtas ng lahat ng tao. So why are we wearing this? Because we read the Bible, according to the Bible, kapag tayo daw ay anak ng Diyos sa pamagitan ng pagtanggap kay Jesucristo, ang salita niya, tayo ay susunod. In Matthew 28:18-20, He said to His followers, His disciples, go and make disciples to all nations. Kaya ang tunay na sumusunod kay Kristo ay global. You need not just to be in your culture, in your language and nationality and die. He created the whole
planet Earth for you to enjoy. Sabi niya, lumapit si Jesus sa sinabi sa kanila, kanino? Sa mga sumunod sa kanya, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Si Jesus mismo, Isa Almasih, nag-declare siya ng lahat ng kapangyarihan dito sa mundo, maging sa langit, ay ibinigay sa akin. Kanino? Kay Jesus. Sa kanyang bugtong na anak. Sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyong lahat ng lahi. Kenyan, Taiwanese, Thailander, Filipino, South African, Haiti. Lahat ng lahi ng mundo. Sinabi niya, gawin silang tagasunod. In other words, make disciple. Teach them what I have taught you. Ano bang tinuro ng Diyos sa atin? It's all about the kingdom of heaven. Kung anong meron kay Jesus, dala-dala niya ang kultura ng langit. At ano ang kultura sa langit? Of course, opposite ng impyerno. Bautismohan. O kailangan sila ay katulad ng ginawa ng Spaniard sa atin. Doktrinahan sila. Turuan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Sino nag-utos? Si Jesus. Ba't siya nag-uutos? Sino siya? Ay anak ng Diyos? Siya mismo ay Diyos. At tandaan ninyo, lagi niyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ito po ang pangako ng Diyos na kung ikaw ay sumusunod, kasama mo si Jesucristo, ang ugali ni Jesus ay inyong maa-adapt. Hindi yung pagsabihan lang kayo na sobrang kain, nagtampo, hindi na magsimba, pumunta na naman sa iba't ibang simbahan, para ka mga grasshopper. Nagtatampo ka dahil hindi ka pinansin kasi ang religion po, ito ang kalaban natin. Ang religion ay naghahanap ng posisyon. May narinig ninyo, si Bishop. Sa kingdom, sa kaharian ng Diyos, wala pong posisyon. We don't need position in the kingdom of God. All we need is God. Come on, give Him a clap open. Kaya nag-away-away ang mga religion. Alam mo ko, bishop na ako eh. Nagbayad ka ng 2,500, naging bishop ka na. Meron ka ng meron ka ng sombrero na may balahibo. Mga kapatid, wala naman yan sa Bible. Magbasa naman tayo. Ginagawa tayo ni Satanas na mangmang. Are you here? Are you blessed? Tandaan ninyo lagi, niyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi ako bibitaw sa pananampalataya ko kay Jesus. Hanggang sa ako'y mamatay, dadalhin ko sa aking hukay ang aking pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ko kay Jesus ay may pangakong bubuhayin ako muli. Sabihin mo nga sa katabi, anong plano mo sa pananampalataya mo? Hanggang dito lang ba yan? Alright. So, it's all about the royal family. At nagpapasalamat tayo na lahat tayo ay bibigyan ng pagkakataong maunawaan ang plano ng Diyos, Ama. Nagpapatuo tayo na ang mga salita ng Diyos ay totoo. Katulad ng sinabi niya na ang sakit ay hindi para sa atin, hindi para sa anak ng Diyos ang sakit. Isa ako doon sa witness.
Nung ako'y naging anak ng Diyos by believing, yes, nagkakasakit tayo katulad ni Paul. Pero pwede palang hindi mo tanggapin. Dahil hindi yan para sa'yo. At hindi lang yan. You discover nagkakaroon ka ng otoridad sa pamagitan ni Jesus para palayasin ang sakit sa buhay natin. Lahat ng klaseng suffering sa mundo ay kakayanin ng ating Panginoong Jesus. Siya ay buhay. Jesus is in the form of the Holy Spirit. He's alive. And when you pray, when you start to talk, He is listening. Kaya ito po ang ating mandate. Tayo ay hahayo. Yan, sabi ng mga taga-Qatar, alam mo, pag sa abroad ka, wala kang marinig sa kanila, maghahayo kami, pastora, maghahayo. Tanong ko, naintindihan kaya nila yung sinasabi nilang hayo? Kailangan po nating magpa-discipleship training. Mahirap po, hayo kayo ng hayo, hindi nyo alam. Hanggang sa dulo, napagod kayo, wala kayong technique kung paano kayo maging matagumpay. Kaya hindi tumatagal ang isang tao. Nasaktan ka lang sa sasabihin ng pastor, dinisiplina ka lang eh. Hindi mo kaya, hahayo ka pa. Para ipagkalat sa mundo ang iyong ugaling ganon. Kaya nga, kailangan po natin magsanay. Sanay means training for us to become a soldier of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. The kingdom of heaven is an actual place. Marami po sa atin, ang ating iniisip sa langit ay wish ko lang. O di kaya drawing, fantasy. Ang langit po ay totoo, actual. Nakita niyo naman siguro, may mga between. Hindi man lang kayo nagtanong, bakit hindi nahuhulog? Kayo ay umaakyat ng eroplano, kayo ay nakakabiyahe sa kalangitan. Kung hindi bumabagsak ang eroplano niyo, nakadiretso kayo sa iba't ibang planet, sa part ng planeta. So magtataka ba tayo? Balang araw sasabihin may bababa. Hindi eroplano, kundi talagang langit. Okay, so the kingdom is into another realm. So from unseen, yung hindi nakikita, sa nakikita, at sa nakikita, papunta naman sa hindi nakikita. Ito po ang ating cycle sa buhay. Kailangan natin tanggapin. Meron tayong kamatayan dahil tayo ay hindi tatagal dito. Pero ang good news, pag may first birthday, dapat may second birthday. Dahil isang birthday lang, dalawa ang kamatayan mo. Pag dalawang birthday mo, isa lang ang kamatayan mo. Kaya tama yung sinabi ng Diyos, minsan ka lang mamatay, minsan lang. Walang dalawa. Ngunit kapag wala ka kay Jesucristo, dalawa ang kamatayan mo. Ang kamatayan ng pangalawa ay forever separated sa Panginoon. Yun ang pinakamasakit na kamatayan. Forever. So rulership po ang pinagmula ng lahat. Ang programa ng Panginoon ay magkaroon ng maraming anak. That's why He said, kailangan mag-multiply daw tayo, bawat lahi. Kaya na meron na tayong mga Mexicans, American, Filipino, Filipino-American. Nagsawa na sila sa mga interculture. Mukhang gusto na nila, tao, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Pag nagsawa sila, lalaki sa hayop, babae sa hayop. So we need to know the plan of God. Okay? So rulership. Sabi niya, ang kingdom daw over with us
Si Adam and Eve ang siyang nagsimula at ano ang nangyari? The devil tempt Eve at nagkaroon ng panibagong ruler. Dati, ang Diyos ang kanilang ruler. Kaya the God and Adam and Eve were walking in the cool of the day. They're just like friends. They're talking. Hindi sila malayo sa isa't isa. Pero dahil sa kasalanan, naging malayo tayo sa ating Diyos. Kaya ano po ang nangyari? Hindi na nagkakarinigan. Pag malayo ka sa Diyos, ang naririnig mo, shh! Psst! Wala ang asawa mo. Mag-coffee shop tayo. Pero pag malapit ka sa Diyos, hindi mo marinig ang shh! Palakpak. Unemployed devil. Unemployed because he is illegal in this planet Earth. Dahil sa simula pa lang, binigay ng Diyos sa atin ang planet Earth bilang inheritance. Kaya tayo ang may karapatan dito sa lupang ito. Kaya mapapalayas natin ang mga unemployed devil, demons. Wala silang karapatan na mag-rule dito sa lupang ito. Kung hindi mo yan alam, nako, nakikilibin ka sa incubus succubus. Pero pag alam mo na ikaw ay makapangyarihan, you can rebuke the incubus succubus in your life dahil ikaw ay supposedly ikaw ang may authority over him. Look at your neighbor. Bakit parang alam mo na? Parang natag ka. Mukhang slave ka ni incubus succubus. Tuwing umaga, para kang nawala ng 10 kilong shabu or dugo. So, kailangan po nating malaman yan. Spirito tayo. Kung nakikipagniig pa rin kayo during night time, your happy hour, talaga ang bait-bait nyo. Alam ko talaga magpabait ng tao. When you talk about yung realidad ko, anong ginagawa ninyo sa paggabi, kasi tao tayo, di ba? Kung nakatingin lang kayo, sabihin mo sa kayo, wala kang plano? Well, ang demonyo may plano sa'yo. Naintindihan ba natin? So, nagsaya kayo. Dahil meron kayong lover sa espiritu. Silent na silent. Talaga naman ang mga demons talaga, huwag ka magpalata. Pakita mo kay pastora, wala ka, hindi ka. So palakpakan natin ang Lord, pwede ba? Pag nagpalakpak kayo, magsisialisan sila. Kaya pala mabigat ang yung buhay mo. Dami mong demons. Hallelujah. The truth will set you free. Hanggat hindi ka sa katotohanan, hindi mo maamin, hindi ka mahihiwalay dyan. Kaya matagal ka nang sinasaway ka pa rin hanggang ngayon dahil you do your own way. The Bible said, do not eat the tree of knowledge of good and evil, lest you die. Kaya wala tayong boldness sapagkat tayo ay natag ni Satan dahil sa kasalanan. So the kingdom of God has a solution for it. Kinuha ni Satanas yung dominion mo. Kinuha niya ang rulership mo. Kinuha niya ang power and authority mo to rebuke the devil. How come you cannot rebuke? You go with the devil. Why? Because you lost your power and your authority. That's why you need Jesus to retain what was lost. Jesus came to give back what was lost. Ano bang nawala sa atin? Rulership. Kaya hindi tayo nagiging prosperous sa buhay natin. Alipin tayo ng mga poverty mentality.
Are you here? Hirap naman ito, ang bigat ng aking paraphernalias. So, sabi niya, unemployed the devil, the earth is ours. Again, royal family ang plano ng Diyos. When you have Jesus, you become a son of God. You become the royal family of God. At ang principle ng Diyos, nag-iisa ang planet Earth. Ulitin ko, pagmamayari ng Diyos ito. Ang problema, dalawa, ang world. Nag-away-away. The world of the kingdom of God and the world of the kingdom of darkness. Ito ang sanhi. Kailangan alamin natin para maligtas tayong lahat. Sabihin mo nga sa katabi, ligtas ang may alam. Nakalambitin ang mga alanganin. Look at your neighbor, alanganin ka ba? Yon, mahirap pag alanganin tayo, nakalambitin tayo. Hanggang kailan? O hanggang kailan ka makalambitin? Mapapagod ka rin. Kung ang monkey ay hindi bibitaw, ang problema, nakakatulog. Mahuhulog ka rin. Palakpakan natin ang Lord. Matthew 24, dito na po tayo mag-park dahil we're talking about the kingdom of God, the government of God. Look at your neighbor, hindi religion ang dala ni Jesus. Ang dala niya ay gobyerno. Makinig kayo mga politician. Ang dala ni Jesus ay government. Isaiah 9:6. And the government is in His shoulder. 9:6 and 7. Doon muna tayo. Isaiah 9:6 and 7. Ubusin nyo man ng basa ang Bible. Wala po kayong religion na makikita. Kaya utang na loob. Tigil nyo na yung kakakanta. Wala nangyayari. Kanta tayo ng kanta. Yung ugali natin hindi nagbabago. Dahil hindi makakabago ang kanta. Hindi ko sinabing mali ang kanta. I sing, we sing. Pero ang salita, ang siyang nagpapabago sa atin. 9:6, ito po ang inihayag ni Propeta Isias. Ipanganak ang isang batang lalaki. Ito ay prophecy nung araw, 2,000 plus ago. At naipanganak nga, kaya nga meron tayong Christmas. Sabi dito, batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, Wonderful Counselor. Yan po ang tawag sa kanya. Makapangyarihan, Diyos. Walang hanggang Ama. So in other words, hindi po siya babankrupt. Pag ang Ama mo ay walang hanggan, talagang walang hanggan din ang supply. At prinsipe ng kapayapaan. Kung may prinsipe ng kapayapaan, may prinsipe ng kadiliman. Alam natin yan. The two kingdoms are fighting. The kingdom of darkness that represents ignorance. Makapangyarihan ang demonyo sa buhay mo kapag ignorante ka. Kaya ang gusto ni Paul, lagi kayo nag-aaral para maibsan ang inyong kadiliman. Mas maraming alam, mas lalong maliwanag at malayo tayo sa slavery ni Satan. Hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamamahala. Wow! I like that. Kapag siya ang governor mo, Jesus, the Holy Spirit, kapag siya ang governor mo, kahit ilang beses tayo magpalit ng gobernador, hindi tayo kakain ng mais. Dahil ang tunay na governor ay si Jesus, na siyang alam niya kung paano kanya bubuhayin ng walang gutom. Verse 7, prinsipe siya ng kapayapaan.
Ito yung pinag-aawayan ng mga tao, walang katahimikan, away ng away, umpisa pa lang sa bahay. May paksyon na. Palaki ng palaki hanggang sa community, nag-aaway mga barangay kapitan. Palaki ng palaki hanggang sa mayor, nag-aaway ang mga mayor, mga governor, hanggang sa ang Pilipinas, Mindiola, at kung ano-ano pa. Up to the ends of the earth, nation against nation. Kaya ang away ay talagang matindi sapagkat ang pinag-aawayan ay ang land. Power and authority. Hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamamahala. Why settle for an officer na hanggang 3 years lang? Hindi pa sila nakaipon ng pambayad sa kanilang mga ginastos sa nandyan na naman. Samantalang ito, si Jesus walang hanggan ang kanyang pamamahala at paghahari, ang kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian ng David. Patatagin niya ito sa paghariang may katarungan at katuwiran. Righteousness. Nandito po tayo sa unrighteous world. Puro plastic ang mga tao. Dahil kailangan ng boto mo. Wala tayong magawa. Ganun talaga ang politics. Gamitan. May pera ka, gagamitin kita. Naintindihan ba natin? Ito po yung sinasabi ko, which is totoo naman. Huwag kayong masaktan kung ganun ang mga politika natin. Walang personalan, talagang ganun. Ang politics ay talagang ganun. Ngayon, nasa inyo na kung kayo ay maniwala. Itong paghahari o itong pamamahala ay may katuwiran at katarungan. Justice. Dito maraming injustices. Magpakailanman, sisiguraduhin ng Panginoong makapangyarihan na matutupad ito. Ito ang pamamahala ng langit, the kingdom of God. Matthew 24, balik tayo doon. Matthew 24. Repent! And the kingdom of God is here. For the kingdom of God is here. Nung nawala ang pamamahala ni Adam at saka ni Eva, sila'y naghirap. Nung araw na hindi pa natin talaga, wala pa tayong relasyon sa Panginoon, hirap na hirap tayo. Kaya nga po, diretsahan na, gusto ng simbahan, gusto ng Panginoon. Ang inyong mga activities ay dito lang sa simbahan para malayo naman kayo sa kabet-kabet. Malayo tayo sa mga kurap-kurap. Mukhang hindi natitinag yung mga mata nila. Tapos nagrereklamo tayo, ano ba yung simba ninyo? Umaga, tanghali, gabi? O ako naman magsabi, ano ba yung inom ninyo? Hanggang umaga? Kaya maganda talaga pag nagbasa ka. May isasagot ka rin. Ipangaral ang buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Ito po ang paghahayo. Huwag kayong maghayo para magbigay ng pera, ng bigas. Ginagawa din natin yan. Pero ang punto ay ipamalita ang paghahari ni Jesus sa buhay mo. You can become a witness, sasabihin mo, oh wow, pastora, ganyan na ang edad mo, parang hindi ka tumatanda. Well, wala akong masabing belo. Talagang may belo ako, pero hindi ako gumagamit ng mga kung ano-ano. Siyempre, pagkakataon mong sabihin, dahil ako ay under sa prinsipyo ng Diyos. Ang prinsipyo ng langit ay huwag magsigarilyo. Hindi ako nagsigarilyo, kaya yung mga cell ko naman ay buhay na buhay. Huwag daw magkabit. Wala man lang nag-amen. Mukhang walang tagalangit rito. Huwag daw magsinungaling. Huwag daw uminom ng alak.
Dahil yun ay nakakapatay ng cells nyo. Above all, syempre, huwag magkasala. Ito ang ipapangaral ng buong mundo. So to make it simple, kapag ano yung tinatanong sa'yo, punta ka agad sa pinakatotoong source. Bakit hindi ka tumatanda, Pastora? Well, tumatanda naman ako sa edad. But in terms of how I carry myself, it's in the mind. I got the mind of Christ. Ang mind ni Kristo ay hindi sinauna. Ang mind ni Kristo is a now mind. So paano kang tatanda? Yung iba nandun na, ikaw nandito ka pa. Makain na tulad, matanda. Mabilis ka. Dahil ang banal na espiritu ay mabilis. Siya hayin. Mabilis ka rin mag-isip. Mabilis ka rin magbigay ng solusyon. Pangangaral mo yan sa buong mundo. Magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. Itong i-announce natin, darating ang katapusan. Niwala ako dyan. Tingnan natin kung wala kang katapusan. Kung hindi ka naniniwala may katapusan ang mundo, well, ikaw. Look at your neighbor, may katapusan ka. Ang mundo po ay prinsipyo. Nang ako'y na-born again, tapos na ang mundo sa akin. I end up the world. The world is ended in my life. Nandito pa rin ako sa planet Earth, ha? Kasi ang tinuturo nyo ng mundo kasi, planet Earth. Planet Earth is a place. Mundo or world, cosmos, is principle. Kaya kailangan mag-aral tayo. Hermeneutics. Pangaral sa buong mundo, ang magandang balita tungkol sa paghari. Yung iba naman, 4 na beses na nag-graduate ng Bible School. Mukhang page pa lang, di alam. Paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. We're warned na may katapusan ng lahat. Yes, maganda ang pamilya mo. Wow, meron kang bahay, napag-aral mong anak mo. Pero tandaan nyo, may katapusan. Kaya wag magmadali yung ating mga young people. Hindi pa dapat mag-asawa, nakabuntis, natural. Mapilitan ngayon maging tatay. Na hindi pa dapat. Na hindi maging maligaya ang tao. We thank God for the Bible dahil ito ay nagbibigay sa atin ng direksyon. Pangunawa. Walang hangad ang Diyos sa atin kundi maging maligaya ang bawat tao. Look at your neighbor, naging maligaya ka ba sa buhay mo? Well, ayon sa Bible, sa pagpipili yan. So, salamat naman, pinili mo yung gabi mo ngayon. Good choice. That will bring you a good consequence. Punta ka sa kabaret. Kung ano ang magiging consequence mo. Punta ka sa mga chismosa at chismoso. Kaya yung mga pinupuntahan ninyo, pagpipili ng kaibigan, ay nagdidetermine ng inyong wakas. Okay. Tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat, at saka darating ang wakas. 24 verse 17 and Luke 9:2. Dito na po tayo magpa-park. Napakadali ng oras. Di ba? I tell you, kahit araw-araw, we can talk about the kingdom kasi tayo na ay pinaghaharian na ng Diyos. Kahit anong mga problema, hindi tayo exempted. Kaya lang, pag pinagharian ka ng Diyos, magiging masaya ka pa rin sa kabila ng mga problema. Sabi ko nga sa mga dulyante kanina, sino makapagsabing wala kayong pera? Umaga, tanghali, para kayong mga model. Kapitbahay nyo talagang bubuto sa inyong mayaman kayo. Yan po. Sa BCF, naku, pang mayaman yung ano ninyo. Magkano na yung gastos ninyo? Alam niyo mga tao, talaga pera ang kanilang iniisip. Magastos kayo dyan sa BCF.
Laging bago ang damit nyo. Kung balaan nyo lang tani. Well, thank God. Money doesn't matter. Look at your neighbor. May sibit ka lang, okay na. What matters most is you're happy what you're doing. Amen. Ako naman, thank God talaga sa Bible. Thank God talaga sa Kingdom of God. Ayokong maging katulad ako ng ibang mga matatanda dyan lang sa gilid. Thank God, binigyan ako ng grace ng Lord. May naka-high heels pa ako ngayon. Kung si Sarah nga, nanganak sa edad na 100, high heels lang, di pa kaya. Ano ba yan? Look at your neighbor. Maniwala ka, ang Diyos ay buhay. God is in the house. If you have joy, katulad ng birthday ni Brother Nolly, no? Pagpasok ko pa lang, parang mukhang di, alam mo ba yung para ka sa gera na hindi mo alam kung sino mga kalaban mo? Pero kapag ang presensya nandoon, halos hindi na magsiuwian ng mga tao. They enjoyed so much. Naglalasingan na po. Walang alkohol, Talagang masaya. That's the truth. Simula noon, nangaral na si Jesus at ito ang kanyang mensahe. Sabihin mo nga sa katabi, walang relihiyon na mensahe si Jesus. Hindi religion ang mensahe ng Diyos. Ipamalita sa inyong mga kalye. Sa buong Barrio 2, Barrio 3, Barrio 5, Barrio 8, at lahat ng mga baryo, pagsabihin nyo, ang mensahe ni Jesus ay ano? Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan. Yung mga may number 2, 3, 4, 5. Balik na kayo sa 1. Bago kayo, bang! Because God is the God of judge. Amen? Pagsisihan na ninyo inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Ako po ay pinagharian na. Ibig sabihin, nagsisi na ako. O ba't ikaw hindi ka pinagharian? Aha! Hindi ka pa nagsisisi ng kasalanan mo. Dahil lang, maklaro, ang sabi niya, pagsisihan ang mga kasalanan dahil malapit ng paghahari ng Diyos. Kapag nagsisi kayo ng totoo, paghaharian kayo ng Diyos. Ibang klase pag si Jesus ang governor mo. Hindi mo na kailangan bumili ng magic sarap. Bibigay lang sa iyo buong sangkap. Palakpak. Matthew 24. Last. Okay. 17 ba yun? Alright. Luke 9:2. Dito tayo magpa-part. At ang sabi ng Panginoon, royal family. From now on, medyo palitan nyo na yung mga pang mahirap na style ninyo. Yung pillowcase ninyo, itapon nyo na yung sira-sira na. Paano mo masabi na royal blood ka? Bloody yung ano mo. Alright, sabi niya sa Luke 9:2, pagkatapos sinugo niya sila upang mangaral tungkol sa paghari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Tandaan po ninyo, healing is the number 1 objective of the kingdom of God. Si Paul ay nagpipreach ng gospel. Right after the gospel preaching, healing takes over. Kapag hindi ang pangangaral mo, ang sermon mo ay hindi kingdom of God, makita mo walang healing. Nanotice niyo sa mga religious na lugar? Wala. Gaano katigas ang puso nila? Lalong tumigas. Pero yung kingdom of God is the power unto salvation. Hearing and hearing the message of Jesus.
mangaral sa paghahari ng Diyos at magpapagaling ng may mga sakit. Ito po ang testigo kung kayo ay nakatanggap ng paghahari o pinagharian na ng Diyos. Araw-araw, you have a testimony. Papagalingin ang inyong sakit, pagagalingin, bigyan ng solusyon ang bawat problema. Bigyan ng saya ang buhay mong malungkot. Hallelujah! At tungkol sa paghahari ng Diyos at magpapagaling ng mga may sakit, sinabi niya sa kanila, huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, bag, pagkain, pera o bisan. Kapag tinanggap kayo ng isang bahay, doon kayo makituloy hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang yon. Ako po ay isang witness. Sinunod ko lang naman ang prinsipyo ng kaharian ng Diyos. I can go anywhere na wala akong dala. Pag uwi ko, marami akong dala. Tunay nga, ang salita ng Diyos ay totoo. Example ko na lang si Madeline Jaca, no? Hindi naman namin kilala yan eh. Nakita niyo lang kami sa live stream. Nakinig lang siya ng nakinig. Abay, nagmilagro ang Diyos sa kanya. Kaya nagulat na lang kami, nanay, tatay nang tawag niya sa amin. Hindi nga namin siya nakita. At tinuring kaming pamilya. Can you imagine? Dahil sa salita ng Diyos. Hindi naman mahalaga yung mga tsokolate, pero ang dami niyang dalang tsokolate sa akin. May Louis Vuitton, may t-shirt, may kung ano-ano. Sorry ha, baka tinatago ni Madeline sa kanyang asawa. Pero alam ko, yung asawa niya, nung nakilala niya kami, hindi niya akalain na si Madeline pala ay meron ditong mga na-connect na mga, nagtaka siya. I'm sure. Nakikinig ngayon si Ray. I'm sure. So kapag tayo ay nasa kaharian ng Diyos, hindi tayo na humihingi. Ang religious ay humihingi, hindi tayo humihingi. Binibigyan tayo. Pastora, may pastor nagtanong sa akin, alam ko kung saan ang ating blessing, pero yung iyo, saan galing? Sabi ko, ewan ko. Basta alam ko, sumusunod lang ako. Di ko alam kung saan ang butas. Pinapadaan ng Lord. Ikaw, hindi mo rin alam? Wala nga sa amin eh. Hindi talaga, hindi ba nakaabot sa iyo ang padala ni Jesus galing sa langit? Be a kingdom citizen. Wala kang gawin kundi maging citizen ka ng langit. Problema na ng langit kung paano niya ipadala ang iyong provision. It's not your problem anymore. Hindi ka na kailangan maging bishop. Hindi ka na kailangan maging spiritual mother, spiritual father. Kailangan mo lang ay maging kingdom kid. Grow in the kingdom. And God knows what is best for you. Magandang gabi po. At maraming salamat na ang kahariang ito, ang siyang sagot ng lahat. We can have the gospel of love, the gospel of grace, pero mas maganda, kasi po ang grace, ang love, ang kung ano-ano mga topic natin sa ating mensahe, sangkap na po ng kingdom of God. Look at your neighbor. Anong gusto mo? Buo o atado? Oh, si Jesus nagdala ng buo. Gusto kanyang buuin. Gusto kanyang dalhin sa kanyang kaharian. Tumayo tayong lahat. At maraming salamat sa salita ng Diyos, the King of Glory. Who is this King of Glory? He is the heavenly King. The glory. The glory is siya po ang may dala ng kaluwalhatian. Sapagkat siya ay hari ng hari, siya ay Lord of Lords. I hope and trust that tonight na-open po ang ating mga puso. At kung totoong na-open, diretso po tayo sa target ng message na to. God wants to open your heart. Allow the kingdom of God to come into your heart.
and your life will never be the same again. 10 ng inyong miyembro sa bahay ninyo. Babaguhin ng Diyos ang iyong isipan at ikaw ang gagamitin para baguhin ang iyong pamamahay at ang lahat dito sa lupa. Can you be a part of God's plan? Can you be the part of the kingdom plan? Can you be a citizen of heaven dito sa lupa? Wala po tayong kalaban. Kung may salita silang negative, positive po tayo. Kung kayo man ay nasaktan, dahil kayo ay natamaan, well, wala po tayong magawa. Pangtama talaga ang bala ng salita ng Diyos. Katulad din ng bala ng baril. Pangtama yun. Di naman palang pang-display yung 45 na yan eh. Pangtama talaga. Ganon din ang salita ng Diyos. Pag tinamaan ka, na-purpose ang na-serve ang purpose. Ibig sabihin, buhay ka kapag ikaw ay nasaktan. Congratulations! Hallelujah! That's why the Bible said, repent! For the kingdom of God is at hand. Nandito na po ang kaharian ng Diyos sa buhay ng mga tumanggap. Peace, joy, love, and all the fruit of the Holy Spirit is the evidence na ang Diyos ay naghahari na sa buhay ng isang tao. Hindi kailangan marami kang pera para maging masaya ka. Hindi kailangan marami kang pera para magsuot ka ng ganitong mga damit. Ang joy ay nasa loob mo na. Hindi mo na kailangan pumunta ng Jollibee to have joy. Nandito na sa loob. Sabihin nga natin, try natin kung may joy tayo, I got joy. Where? Down in my heart. Where? So show it. See, palakpak lang, wala kang gastos. You've got joy. I love you guys. So, yung ating mga LGBT, loves kayo ng Panginoon. Wherever you are, I love you too. Kung nasaktan ko man kayo, I'm sorry, but I need to hurt you. Because kapag kayo ay nasaktan, aandar po ang inyong konsensya at malaman nyo ang inyong kasarian ay lalaki talaga. Whether you feel it or you do not feel it, the truth is lalaki kayo. Mga lesbian, kayo ay babae. Sa ayaw nyo, sa gusto, babae kayo. Walang may nag-amen? Magiging happy tayo pag tinanggap natin ang katotohanan. Magiging malaya tayo. Gusto nyo bang maging malaya? Palayain nyo ang inyong mga sarili sa kasinungalingan. Freedom is from lie. God wants you to be in the truth, and the truth will always set you free. Taas po natin ang ating mga kamay. Maraming salamat po sa salita ng Diyos. Mahalin niyo po ang Bible ninyo at pag-aralan ninyo na kayo ay magiging part ng royal family. Balang araw, araw-araw ng pagbabasa ninyo may mga pagbabago. Magbabago ang inyong lifestyle. And before you know it, wow, mayaman na talaga tayo dahil pagyayamanin daw tayo ng Diyos. Pagyayamanin ang mga taong sumusunod sa Kanya. Panginoon, maraming salamat po. Patawarin niyo po ako sa aking mga kakulangan. Maraming salamat sa ilaw na si Jesus. Tinatanggap ko po si Jesus bilang aking tagapagligtas at aking Diyos. Magmula ngayon, pagharian niyo po ako. Gusto ko pong maranasan ang inyong paghahari nang sa ganon, ako ay katuwang mo sa inyong plano dito sa lupa, maging sa langit. Ito po ang aking samot dalahin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. I love you. Look at your neighbor. Mahal mo ba ang Diyos? Alright. He's the beginning and the end. Ancient of days. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang ating may-ari ng langit at lupa.
into the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient. Every knee shall bow. Every tongue in heaven and earth. Philippians 2:10. Every knee shall bow at your throne. In worship, you will be exalted, O God. Your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Oh, blessing and honor, glory and power, be unto the ancient of days. From every nation, all of creation, Lord divine, bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. My Lord. In worship, you will be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away, O ancient of days. O ancient of days. Let your hands clap. Your feet dancing. Oh, the instruments. He owns everything. Come on, everybody. Use your hands. Oh, yes. Lord, we just continue to celebrate. We celebrate you, We Lord. worship you not only with our mouths, Every day. and with our hands clapping and feet dancing, but Lord, we even worship you on our instruments tonight. Oh, yeah. The drums. Oh, prophesy. Yulin. What's that? Cymbals. Oh, yeah. All the instruments made by God, they came from the Lord. It should bring glory and honor. The boss. Hallelujah. God is pleased. Oh, yeah. Oh, it's good to see all tongues, all
Yes. Praising the Lord. Sing unto the ancient of days. None can compare to your matchless worth. Sing unto the ancient of days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the ancient of days. None can compare to your matchless worth. Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Isa al-Masih. Yesu님. Yesterday, today, and forever. Jesucristo.